Good morning guys. Bali, nandito pala ako ngayon sa aking talungan na mahigit 3 months old pa lang. At lahat ng talungan namin guys ay na-infest ng shoot borer at saka fruit borer. Kadalasan yung mga armyworm guys. At ang dahilan ng pagka-infest ay yung transition ng weather dito sa amin sa La Union, dahil malamig at mainit sa tanghali, malamig sa gabi. Kaya ganun na lang na nanibago yung ating mga tanim na talong. At sa ngayong panahon ng November na, buwan ng November, ay nagkaroon na rin ng pagbabago yung ating talungan. At kahit na ganun karami yung insekto ng ating talong guys, ay hindi kami nag-apply ng anumang insecticide o pesticide. At yung pagbabago na yon, naka-adapt na rin tong ating mga talong sa weather. Tingnan natin guys yung itsura ngayon ng aming talungan. Ito na yun guys. Dati-rati lahat ng talbos ng mga talong na to ay putol-putol. Yan yung mga talbos nilang ganyan, oh. Hinahayaan lang namin na ganyan. Hindi namin tinatanggal kasi yung mga shoot borer na nandyan, naiipit na rin, di rin sila makakalabas. At sa ngayon ay malaki na yung pagbabago. Hindi kagaya nung pagpasok ng September or kalagitnaan na ng October, talagang punong-puno yan ng insekto. Kaya yung harvest natin dito ng 2 kaban, halos kalahati nun ay reject. At sa ngayon naman ay nagkapag-harvest kami kahapon. Wala tayong na-harvest na 2 kaban kasi kukunti yung kanyang bunga. At sa ngayon naman ay meron naman na siyang mga binibigay na good. Kung napapansin natin, wala na siyang mga masyadong tusok. Kaya lang ang pangit pa rin ng kanyang calyx. At yung mga talbos niya, okay na rin. Kung mapapansin nyo, may mga bagong sanga na rin dito sa baba na hindi na shoot borer. Siguro na adapt na rin nila guys yung klima natin ngayon, kaya nagbago na rin sila. Yan, oh, yun yung mga bagong sanga. At yung mga bunga niya nung panahon ng buwan ng October at saka ngayong November, yung mga bagong bulaklak ay naa-abort. Pero sa ngayon ay marami na ng bulaklak at buo na rin yung kanyang mga bulaklak na nagiging bunga na. Kaya sa mga susunod na araw ay naasahan natin na itong more than 3 months na talong namin ay magbibigay na rin siya ng magandang harvest. Dapat ito guys, nakaka-harvest tayo ng kulang-kulang 3 kaban dito sa 700 na puno ng ating talong. Maliliit pa ang mga talong natin guys, kaya inasahan natin na magbibigay pa ang mga ito. Basta kun lang, tamang pakain lang yung dapat natin gawin. Kung mag-i-spray tayo guys ng talong, wala namang problema. Pero kapag ganitong transition ng panahon, kahit na sprayhan natin ng sprayhan yan, wala tayong magagawa dyan. Kagandahan ng pagtatanim ng talong ay sa buwan ng Abril, para pagpasok ng tag-ulan, yan, maganda yung resulta ng ating mga bunga ng talong, malilinis. At hanggang katapusan ng July, magaganda ang talong natin. Pero pagpasok ng September, yan, magde-depreciate yung harvest natin guys, dahil sa transition ng lamig at saka init. Kaya pagpasok ng December, yung mga talong natin ay siguradong magbibigay na ulit. Ang presyuhan pala natin guys ng talong ngayon ay nasa 70 pesos per kilo.
alam na natin kapag tumaas ang talong, siguradong kukunti yung supply natin. Pare-pareho yan guys, lahat ng farmer ganito rin ang naging problema dito sa amin. Kaya kunting hintay lang kasi magde-December naman na at yung mga talong natin ay talagang handa na rin nila yung sarili nila na sa weather na nararanasan natin ngayon dito sa La Union. Isa lang ito sa mga talungan ko guys pala. At mayroon pa akong mga magti 3 months old pa lang. Ito more than 3 months na to. Mag-4 na buwan. Kaya ganyan pa lang sila kalaki. Kinongest ko na yung population nila para makahabol tayo ng presyuhan ngayong December hanggang January. Pati na rin dun sa taas. Talagang mas malapit. Hindi kagaya ng dati na 1 metro yung ating distance per row. Yung mga matatanda nating talong na 11 months old ay hindi na rin ganito karami yung kanyang binibigay. Kasi nga yung pagbabago ng klima. So tandaan natin guys na yung pagbabago ng klima ay malaking faktor yan para maapektuhan yung ating income at saka ukay kita. Mas lalo tayo walang kikitain kapag yung mga sales natin ay binibili natin ng gamot na para sa mga insekto at saka sa pesticide or insecticide. Hayaan na lang natin. Ibulsan nyo na lang guys yung mga pinagbibintahan nyo, sales nyo. Kasi pag binili nyo pa yung kukunting sales nyo o kaya nag-abuno pa kayo, mararamdaman nyo yung pagkalugi nyo. Talagang wala tayong choice o magagawa kapag ganito yung pagbabago ng panahon. Yan guys, yung bagong talbos ng ating mga talong. Meron akong kunting talungan pala dito sa tabi guys na napabayaan, kakalinis lang ng nakalimutan ko palang harbisan. At may mga malalaking bunga, ganito ang tsura ng mga bunga nila na ang papangit guys. Pero malinis naman. Ayan. Walang tusok-tusok. Kakaabuno lang din kahapon. At meron naman siyang mga bunga. Kaya para hindi masayang, kukunin ko na lang. Dadalhin ko sa office. Ayan, ito. Malinis naman na sila. Hindi kagaya ng nakaraang mga harvest. Naku, sobrang dami ng kwan dito. Uod. Halos wala kang makitang malinis na bunga. Ang tataba pa nila oh. Malinis naman siya, wala siyang insekto. So yun lang guys. Tandaan natin na kahit na anong gawin nating pag-spray pa, kung yung transition ng weather ay kakapasok pa lang, siguradong maliit yung kita natin. Huwag na nating ibili ng gamot yung kikitain natin, sayang. At ito, sure ko sa inyo na hindi ako nag-spray, pero ngayon okay na sila. Mangilan-ngilan na lang yung may mga shoot borer pa. Hanggang December to guys, sigurado na bibigyan na tayo ng maraming bunga nito. Salamat sa panonood.